Hello! In this video, gusto kong bigyan ng special attention ang isa nating kaibigan na nag-request at nag-comment sa ating previous video. Okay, ito yung comment niya. Sabi niya ni Sister, The Jamba Project, thank you ulit sa nakaka-inspire na video. Miss Raquel, pag may time ka po, sana po makagawa kayo ng video paano ma-survive ang current economic crisis. Okay, inom muna tayo, friends. Actually, sa totoo lang, hindi po kasi ako masyadong nanonood ng balita. At kaya hindi ako, kung mga details, although yung for general info, alam ko na may kaguluhan, no? Global crisis. Hindi lang naman sa bansa natin. And hopefully, sana maayos na yon. Una kasi friends, masyadong mahalaga sa akin ang energy. Ang energy ko, ganon. At I hope na in this channel ay magkaroon ng alaman or knowledge din ng iba na pahalagahan yung ating energy. And sa pagpapahalaga, pag-aalaga ng ating energy, isa dyan yung pagfa-fast natin sa mga balita, mga news na hindi nakakadagdag ng magandang energy sa atin. Kasi automatic, magwo-worry tayo at mag-aalala. Pero syempre, kailangan pa rin natin maging aware para maging handa tayo. And I understand that. Kahit pa paano may alam ako doon sa nangyayari. Pero by choice, I don't really dwell too much or engage doon. Yung bang masyadong nakatutok ka doon. Kasi ang makukos lang niya sa atin ay syempre magpapanik tayo. 'Di ba? Pero, sa awa ng Diyos, everything is okay naman, di ba? Parang all is well, surviving, nag-ooperate pa rin ng usual. Although, mapapansin natin na tumataas na nga, lalo na sa gasolina, and syempre, magpa-follow na lahat yan, parang domino effect. Kagaya din, itong nagpipintong gera or pag-aaway ng iba't ibang bansa, natural na makaka-apekto talaga siya sa atin, kasi we are one universe. Diba? Kung ano yung nangyayari sa iba, meron talaga siyang effect sa atin. Para kasi isipin natin na ang mundo, ang universe, ay buong katawan natin. Okay? Halimbawa, ako ay kamay. So, merong ibang bansa sa kabilang kamay, merong ibang bansa, consider natin si paa, si ulo, diba? Si tuhod, si binte, si legs, ganyan, si tiyan, yon. Iba-ibang bansa. Kaya, kung ano yung nararamdaman ng isang part, halimbawa, si paa ay Iran, halimbawa, ganun. Kapag binomba siya, nasaktan siya, affected lahat. Affected lahat, yung buong katawan. So, hindi pwedeng wala rin talaga tayong pakialam. Diba? Ngayon, bilang isang maliit na citizen na hindi naman, wala tayong posisyon, wala tayong boses na maririnig nila, na maipapayo natin na huwag naman matuloy yung gera kasi maraming maapektuhan, maraming properties, maraming buhay, maraming mga tao na masasaktan, masisira ang buhay, mga ganun na pangyayari na kinakatakot natin. So, wala tayo man ganun sa posisyon, but dahil tayo ay part ng whole universe, buong mundo, pwede tayong makagawa ng tulong. Meron tayong mako-contribute na maganda, na maitutulong para kahit papano maayos at gumanda yung sitwasyon. Paano yun? Kasi nga, di ba, sabi ko nga, dahil sa energy, lahat tayo ay nag-ooperate sa energy, sa frequency, doon tayo pwedeng makatulong. Unang-una, sa sarili natin. Okay? Kasi kapag okay, halimbawa, kagaya niya, sabi ko nga ako, halimbawa si kamay. Kapag okay si kamay, hindi na siya magiging problema ng iba pa. Kasi 'di ba, isang kalingkingan mo lang yung masakit, iindahin na yan ng lahat. Parang hindi siya, alam mo yun, hindi siya mabubuhay ng relax. Kasi may something na masakit sa kanya. Halimbawa, kung namamagana, 'di ba, yung may sugat na talaga siya, or kung iba kung mapuputol pa, 'di ba, sobrang nakaka-stress yun. Affected talaga yun. Ngayon, kung ikaw sa sarili mo, ikaw na kamay, ay inaayos mo yung sarili mo, in good energy ka, in good health ka, in good mindset ka, maayos yung, maganda na yung pakiramdam mo. Hindi ka na poproblemahin ng iba. Tama? So, mag-umpisa tayo doon na i-nourish natin yung sarili nating energy. Kasi kung healthy ka, full of love ka, full of peace ka sa sarili mo, yun ang mag-o-overflow. Yun ang parang ma-share mo sa iba. Hindi ka toxic, hindi ka nagko-contribute sa fear, sa worry, or suffering ng iba. Kasi kapag ikaw yung parang hindi maganda yung energy mo, low ang energy mo, so negative ang iyong vibration, mababa ang iyong frequency, yun ang i-broadcast mo sa iba. Imbis na ma-encourage mo yung iba na stay calm, peaceful lang tayo, kalma lang, everything will be okay, ganyan. Ma-add up mo yung tension. Kasi parang magko-complain ka, ba't naman to, mga ano naman sila, walang pakialam sa buhay, ganyan, dapat ganito, or may kakampihan kang bansa,
pro-US ka o pro-Iran ka, ganyan. Parang may mag-a-add ka dun sa fight. Mas yung tension na yun, mas mag-a-aggravate siya. 'Di ba? Kapag lalo na kapag ka meron kang platform, meron ka talagang channel na malakas, na influential, tapos every word na sabihin mo may influence sa lahat ng followers na nakikinig sa iyo o yung audience mo. Ang laki ng impact nun, 'di ba? Pero kung ikaw na may channel ka, may platform ka, meron kang influence, pero nandun ka sa good energy, sa good vibration, yun ang mai-share mo sa kanila, na mai-encourage mo sila, don't panic, okay lang yan, lilipas din to, pag-pray natin. Para sa akin, to survive this economic crisis, unang-una talaga, inorish mo talaga yung sarili mo. It's not being selfish if you have self-love, yung self-trust, self-value, self-worth. Unahin mo talaga siya. Kasi we cannot give what we do not have. At saka magiging pabigat tayo sa iba kapag ka tayo hindi natin kayang alagaan yung sarili natin. Actually, hindi lang economic crisis. Lahat, kahit nga pandemic, kahit anong problema, basta nasa outside world mo. Lalo na, di ba, meron akong video, yung ating outside world or external world ay reflection lang ng ating inner world. Okay? So, halimbawa, halimbawa, inner world ko ay very peaceful lang, palma lang. I don't worry, hindi ko wino-worry yung nangyayari sa ibang bansa, but I stay alert, no? And informed, alam ko. Pero hindi ako yung nasa panic mode, nasa stress and tense mode, yung pressure, ganun. Kasi, alam ko na it doesn't help. Di ba, kahit mag-worry ako ng mag-worry ngayon, or matakot, mag-alala, does it help? Parang makakatulong ba yon na ma-solve yung kaguluhan, yung conflict ng iba't ibang bansa? Di ba, hindi naman. Eh, ako lang yung magsasuffer nun. And at the same time, pag may nangyari sa akin, dami family ko, sa akin ganun. Di ba? So, unahin natin na ma-maintain natin yung peace and calm sa atin. Kasi nga, kung ano yung nasa inner state natin, yun ang magre-reflect sa inner world natin. Kaya nga, hindi ako yung parang magulo yung tingin ko sa mundo, na natatakot ka na kasi feeling mo ang gulo-gulo. Hindi ganun, kasi nga yung inner world mo is kalma ka lang. And parang you trust the universe. Yung universe na si God na may control ng lahat. Alam mo, si God na may control na hindi nagbabanggaan ng mga planets. Si God na may control na yung araw ay hindi bumabaksak sa mundo, o yung mga stars ay hindi nagbubungguan, mga planets na hindi nalalaglag sa axis niya. Di ba? Yung ganun nga, control na control ni God. What more yung mga ganyang sitwasyon? Diba? So, kailangan talaga natin ng trust. And, dahil nga, kapag tayo ay nag-ooperate sa good energy, good vibration and frequency sa loob natin, makakapag-pray tayo. And, magiging powerful yung prayer natin. Kasi, the prayer is out of love and trust and peace. Diba? Yung parang, Lord, we pray na maayos po, magkasundo, dumating sa pagkakataon na magkasundo na yung mga bansa at matigil na po yung gera. We pray for peace, world peace, ganun. Tapos yung collective na prayer, it's very, very powerful na marami magpe-pray na mapabuti yung kaysa yung nagpapanik tayo. So, first tayo ay nag-ooperate tayo sa peace. Tapos, mahahawa natin yung sa paligid natin na they are at peace, hindi rin sila nagpapanik. Hindi ka makakapag-isip ng tama kapag ikaw ay nasa panic mode. Diba? Hindi ka makakapag-decide, hindi ka makakapag-isip ng malinaw. I suggest, or bilang i-share ko lang kung how I cope with this present economic crisis. Unang-una, hindi ako masyadong nakikinig sa balita. Pagkagising ko, I do my spiritual practice, yung nag-meditate muna ako, gratitude prayer, and then yung breathing. Kailangan, friends, very effective and very helpful yung breathing exercise natin, breath work na tinatawag, box breathing. Yan. Gawin mo yung box breathing, friends. Very, very, very helpful talaga and effective. Yun yung tinatawag na, kaya box breathing, kasi, halimbawa, mag-i-inhale ka ng 4 counts, tapos i-hold mo yung breath mo ng 4 counts. Mag-i-exhale ka ng 4 counts, and i-hold mo yung breath mo ng 4 counts. Kaya para siyang box breathing. So, pag ginawa mo yun, at least mga 10 times, 10 rounds, ganun, ay nako, magkakaroon ng clarity yung isip mo. Kakalma yung mga nerves mo. Yung nervous system mo ay masisettle sila. Hindi sila pressured, hindi sila tense. So, mag-ooperate ka ngayon sa good energy, sa magandang energy at peaceful energy. Kesa, pagising mo, cellphone ka kaagad at titignan mo yung balita, kung ano na yung binomba or ganyan. Panic mode ka na kaagad. So, ano yung matutulong niya sa'yo? I-regulate natin yung nervous system natin, sikapin natin maging peaceful, maging calm, at yun, magiging peaceful tayo kapag ginawa nga natin yung gratitude, meditation, tapos mag-diet tayo, mag-fast tayo, fasting, ganun sa mga news na hindi maganda. Na lang yun. At saka,
redirection ng perspective, friends. Hindi mo maiwasan na makabasa ka na ito na, nagkakagulo na, sumabog na naman ganito, baka ganyan. Huwag mo siyang paniwalaan. I-contra mo siya, I mean, think of the opposite. I-redirect mo yung thought mo na, Lord, thank you. Lord, I pray na bigyan niyo po, i-send niyo po ng good energy, ng energy of peace, ng energy of understanding and forgiveness, ang lahat po ng kapatid namin sa ibang bansa, lalo na po yung mga namumuno, mga opisyal ng bawat bansa. Bigyan niyo po sila ng wisdom, ng clarity, ng knowledge, ng understanding, right understanding, para makapag-desisyon po sila ng tama para sa ikakabuti ng buong mundo. Yun ang pinakamabuti natin magagawa. And then, do your usual thing. Maging kalma ka lang, no? Gawin mo lang yung trabaho mo kung nagtatrabaho ka. Basta make sure na kalma at very good ang iyong energy at yung frequency, and everything will follow. Kasi nga sabi ko nga, yung ating outer world ay reflection lang ng inner world natin. So kapag ang inner state natin, ang thoughts, ang feelings, yung emotions natin and beliefs natin ay positive, calm, and peaceful, yun ang magre-reflect sa paligid natin. Okay, so yun yung medyo personal na may ipapayo ko, hindi yung something political issue. So, I hope na makatulong yun sa'yo, kapatid na, sis, The Jumbo Project. Sa iba pang nakapanood ng video na to, kapag meron kayong topic, suggestion na gusto nyong i-discuss natin, or pag-usapan natin, ganyan, you can comment, no? Sabihin nyo, pagyan natin ng kahit pa paano magandang sagot or another point of view. Kasi hindi ko naman kiniklaim na lahat ng opinion ko ay tama, di ba? Siyempre, may tama, baka mas tama pa yung opinion nyo. Ganun. Kaya maganda, magko-comment din kayo dyan para kung ano yung feeling nyo, paano natin ma-survive ang economic crisis ngayon. So, please feel free na mag-comment para mabasa din ng lahat at makatulong naman din sa ating lahat. And trust natin kay Lord lahat dahil si God lahat ang may control, ang in charge sa lahat. Magtiwala lang tayo sa Kanya. So, yun lang. Maraming salamat and thank you for watching this video. God bless you all. You are stronger.